Eto na naman po etong si Mr. Bato de la Rosa. Kakaiba 'no, yung kanyang mga pahayag. As if talagang nasa side niyo ang taong bayan. Oo. Kasi sabi niya dito, wala daw siyang nakasalubong at nakausap na tao na natutuwa sa ginagawa ng Kamara, ng Quadcom, sa pag-iimbestiga ng napakaraming issue ng ating bansa katulad ng EJ case at syempre yung mga budget na yan. Kasama na rin syempre yung mga POGO issues. Wala daw siyang kakilala na natutuwa. Lahat daw ng nakakausap niya ay galit na galit. Ultimo ordinaryong tao ay galit na galit. Natural po kasi sino ba ang nakakasalamuha mo? Sino ba yung mga nakakasalubong mo? Kayo-kayo rin. Try niyo pong lumabas sa liwanag. Kasi kayo nasa kadiliman. Natural kayo-kayo ang magsasalubong dyan. Yung mga taong nasa kadiliman lang. Oh, wala ka talagang makakausap na ibang tao na pwedeng sabihin na pinupuri or natutuwa sila sa ginagawa ng Quadcom. Gumising po kayo, Mr. Bato de la Rosa. Akala niyo talaga lagi kayong tama sa mga statement mo. Uulit-ulitin ko, lumabas po kayo sa kadiliman. Tignan niyo po yung liwanag. Mag-step in kayo sa liwanag. Subukan nyo. Kaya nyo naman yan. Subukan nyo lang po. Huwag po kasi kayong manatili sa kadiliman. Dahil yung naandyan, same circle with you, yung mga taong nakakausap mo. Yan yung sinasabi ko na talaga ba, ganito, sa puntong ito, ang lala, yung pagmamalinis nyo, napakalala. Ay paano, kakaiba ang kalinisan, kakaiba yung pagkukunwari na itong mga ito, na akala mo talaga, sila yung mga mabubuti. Ang dami niyo pong kinasasangkutan ngayon eh. Kayo ang pinaiimbestigahan. Kayo ang nasa alanganin. Kayo ang dapat managot sa taong bayan. Tapos gusto nyo gamitin ang taong bayan as if kakampi nyo ang buong sambayanan. Mali. Wala daw siya nakakausap. Walang kabutihan ang naibigay ng kanilang 13 hearings just to demolish the Dutertes. So kung yan ang iniisip mo, so be it. Alangan namang sabihin mong or alam naman ng taong bayan kung ano ka, kung para saan ang pagiging senador mo. Natural, ipagtatanggol mo yung mga Duterte. Tigilan nyo na po yan, yung pag-demolish. Tigilan nyo na po yan, yung kuno ay political harassment at panggigipit sa mga Duterte. They are trying to pin them down daw. Talaga ba? Ay bakit na pin down kung sakali? Ibig sabihin, ang ginagawa ng Quadcom ay nasa tamang proseso. Ibig sabihin, nasa tama sila, nasa katotohanan sila. Kasi ang iginigiit ng Quadcom at yun din po ang nakikita ng mga kababayan nating nag-iisip ng tama. This is to uncover the truth. Wala nang iba at ginagawa lang nila ang trabaho nila in aid of legislation. Nagkamali daw sila. Iba ang dating sa taong bayan. Yan yung nakakagigil. Ang sarap tirisin na daw si Bato de la Rosa. Huwag niyo pong gamitin ang taong bayan as if panig lahat sa inyo. Kasi for example, yung panawagan niyo ng mga rally-rally, may umattend ba na taong bayan? Sa social media, tignan niyo po. Magbasa kayo. Tignan niyo ang reaction ng mga kababayan natin. Galit na galit sa nangyayari sa ginawa ni Sara Duterte. Ang taong bayan lalong nagagalit at lalong napamahal sa Pangulong Duterte. Wow! Huwag po kayong masyadong delusional, Mr. Bato de la Rosa. Yung mga ganito kasing act, hindi siya something na pwedeng mong ika-proud. Kasi parang ang baba, napaka-sleazy. Yung mga reactions mo, you're not after the welfare of anyone of our country, pero ang iniisip mo lang talaga ay ang kapakanan ng mga idolo mo na sina Digong. Kung naniniwala ka na lalong napapamahal sa ang taong bayan sa dating Pangulong Duterte, kung yan ang paniniwala mo, ironic bakit ka nagngangal-ngal? Bakit todo depensa ka pa rin? Hindi ba dapat nakasmile ka na lang? Masaya ka na lang? Dahil sa nangyayaring ito, positibo ko no ang impact sa mga idolo mo ng mga Duterte. I doubt. Sa tingin ko alam mo na lalong or sa puntong ito, pabagsak na ang mga Duterte at wala ka na talagang choice, wala ka nang masandalan.
kaya babagsak ka na rin. Kangkungan, ika nga, ang bagsak mo.